Hello mga lods, good evening. Welcome back sa ating muting channel. Meron na naman tayong tanggap ngayon na isang EVR automatic voltage regulator SBC 2000N or 2000 watts na EVR. So problem nito, so binuksan ko to kanina kasi nga nandito yung customer. Pinakita ko sa kanya. So ayan yung nangyari sa kanyang hindi ko alam kung nabasa, parang nabasa. So ayan. Hindi no, may latak na parang grabe yung kuryente siguro doon, no? Nag-brown yung mga resistor natin. So, re-recondition natin to. Dito sunog. So, sunog na sunog. Yung relay, sunog yung relay. Buti may ganito pa tayo, no? Hanapin natin yung mamaya. Kung relay ba or a board lang na sunog. So dami pa rin nahirapan sa pag-repair ng mga ganitong wala na, grabing tigas ng hindi na umikot yung motor. Hindi na maikot mga lods. Yun. Naikot. Kulang lang pala ng dumi na ng niya. Ngib ng ayan grabe yung baba ng kuryente siguro. High voltage mga lods. Kasi dito yung low voltage. Dito yung high voltage. So kung makikita nyo kapag nag-a-adjust tayo kung pinapataas natin, so ito pumupunta pa ganyan, di ba? Kapag ibaba natin yung kuryente, gumaganyan siya. So dito yung low voltage, dito yung high voltage, kabilang pikas. So ayan. Bago natin ito simulan at i-recondition mga lods, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, pasubscribe na sa ating munting channel at pakihit na notification bell at ilagay sa all. So ayan, tanggalin ko muna yung itong front panel at itong relay na makita natin ng maayos. So recondition to mga lods, update tayo. So nagawa natin na yung paraan ng relay, so pinalitan natin yung kanyang relay. At dito na naman tayo. So tinesting ko yung motor. So ay gumana ng motor. So ayan testing natin. 12 volts na. So walang imik yung motor. Kahit i-reverse pa natin, wala talaga. So need pa natin i-open ang motor. So nasabugan, may putok palang kapasitor to. So yung dito. So hindi ko alam kung ano nangyari doon sa kay customer. So ayan, nag-brown yung board niya. So hindi naman pala sinunog talaga, pero sunog din talaga itong resistor na to. Itong 1.8K. So papalitan natin yan. Sama na din itong dalawa, kasi sa control yan sa motor. Patay din yan. Nasunog na yung motor Try natin gawa ng paraan yung motor. Kung ma-repair pa natin yung carbon brush nya, palitan natin ng carbon brush. So meron akong chinap-chop na cassette kanina. So meron tayong motor pampalit, yung carbon brush nya. So palitan natin ng carbon brush yan. Carbon brush lang yan mga lods. Tingnan mo, i-open natin yan. Tanggalin ko muna yung transformer. Open natin yung ating motor. So buti alikabok lang mga lods, punong-puno ng alikabok. So ayan, kaya pala ayaw umandar. Puno ng alikabok to kanina dito sa motor. Nilinisan ko na. So ayan, buo pa, pwede pa to. Tagal-tagal na siguro itong tinambak hanap siguro sa technician, wala silang mahanap mga lods, kaya dito sa atin napunta. Ayan, balik ulit, tignan natin, testing natin kung gagana ang motor natin. So ito mga lods, gumana na siya. So ayun, puno lang pala ng likabok. Yun wait lang, suksok lang natin, ang hirap, isang kamay lang. Yun So
yun, gumana na yung motor. Kasi pag hindi gumana, palitan lang ng carbon brush, okay na yun ulit. Yun o. So ayan, balik na natin. Malas update tayo sa ating ginawang ABR. So ito, at nung natapos i-repair natin dito, ayan. So ayan, pinalitan ko yung mga umitim-itim na resistor, ano. At ayan, pati ito diode, sunog din yung diode nya dito, isang piraso. Yung connection dito sa papunta dito, itong kulay supply, yung supply no mismo, itong blue. So connected to dito, kaya pala laging putok yung itong capacitor na to, kasi dalawang beses na ako nagpalit, pangatlo na to. So sira pala itong diode na isang piraso. And then ang pagka-repair ko, naging okay na yung motor natin. So ang problema, walang hindi nagpa-power on or hindi nagi-green yung pinaka, yan, yung pinaka light niya, hindi nagi-green. So ang ginawa ko, pinalitan ko ito. So ayun, umukay siya, nag-green siya, kaso itong relay ayaw pumitik. Ang ginawa ko na naman, next move ko na naman is itong 2N4401. So yun dito sa relay, so, trigger ng relay or switching ng ating relay, ayan, pinalitan natin. So ayun, okay na siya. Ito yung bago nating 20551 timer, sa delay, no, timer IC. So ito. So ngayon okay na siya, plug natin. Ayun, tumakbo na yung motor. At naki-quick start na din siya, kasi kanina ayaw ma-quick start. Gawa nga nung time itong IC na yan. Kasi pag hindi nyo yan mag-quick start dito, hindi yan magkulay green, palitan nyo yan. Yan yung problem. Yung pinaka IC, yung NE555P. So yan, na-green na. So, may supply na. So tester natin yung output. So mag-adjust tayo ngayon ng output, kasi nga ay nagbago yung kanyang voltage. So yan, naging 213 na lang siya. So 213 BC. So ayan, na-repair pa natin. Yung mukhang imposible, no? So ayan, ito yung mga pinalitan natin. So nirecondition ko talaga siya, kasi nga ay nagka na siya, kumbaga ito, putok yung capacitor. So ito yung pangalawa kong palit. And then yung mga din, yung mga 2907 at saka 4401, ayan, pinalitan ko din yung dito sa board, yung dito mismo, yung dalawa doon, pinalitan ko din siya. So ito yung resistor na 3K, so yung dalawa nawala na dito, inano ni Maki kanina, no. So yan lang yung mga pinalitan ko. So yung relay natin, nagawa ko pa naman siya, nilinisan ko lang. Ayan, balik na natin at makapag-adjust na tayo. So adjust lang din siguro natin yung trimmer, pakita ko lang din sa inyo. So ito, may ano naman tayo dito. Ilipat ko muna pala sa grid, kasi sa solar tayo ngayon, 2013. So sa solar tayo ngayon, ilipat ko lang sa grid natin or sa main dio ko dito. So ito, nalipat na natin sa main dio natin. Quick start natin ulit. Ayun. Tapos ayun, sakto lang pala. So yan, sakto lang pala yung output nya. Doon gawa nga pala yung sa solar natin. So mag-chat na naman. Mamaya na, kailan tayo mag-vlog saka mag-chat. Kanina wala akong ginagawa, walang nag-chat. So din na pala natin i-adjust. So goods na yan, 224. Kasi yung output namin dito is 233. Yung main yung main supply, or yung tawag namin dito Samselco, kasi Zamboanga City, Samselco. So ayan, at 233. Pwede naman yan ibaba. Dito lang yan pipihitin. Ito lang yung pipihitin natin, Ayan, pero di natin yan galawin, sakto na yan. Ito lang yung pipihitin nyo kapag ka nag-a-adjust kayo, Yan. Trimmer na yan, 1K ohms na trimmer. Ayan. So yung mga nasunugan, ayan yung value ng inyong ABR, Ayan. So yung sa taas orange black, brown or 3K.
Yung 5 ban na yan is 1.8k, yung dalawang magkatabi yung pinalitan natin. And then itong sa taas din 3k. Ayan, ganun din dyan, oh. Yan, oh, 5 ban, 3k. 3k yan, ano. So 5.6k, 47 ohms. And then 5.6k. Ayan, yung iba. Hindi ko na kalimutan ko na yung iba. Ayan, 3k ba yan? 3k ata yan. And then red, yellow, red. 2 mig ata, 1 mig ba yan? So ayan, basta yan yung kulay. Ito naman, 470 ohms. Ayan, goods na. So balik na natin, magka short pa tayo. Okay na yan, goods na yan. Balik ko muna. Naibalik na natin. So nalinisan na din natin kasi nahiya na tayo sa EVR ni Bossing. Grabe yung dumi mga lods. So di ko alam kung dumi ba yun o ihi ng pusa yun. So or ano ba yun na tumutulo dito. Kasi yung casing niya, yung takip niya, nilaban ko pa muna, pinatuyo ko. So ito malinis na. At ito testing natin. Ayun o. So yung output natin. Ayan, baka nagustuhan yung video natin mga lods, ano, ay huwag kalimutan mag-subscribe. So naka time on delay pa. So quick start natin. Ayun, goods na 224. So yung grid o main grid ay 234 volts BC. Volt TC 224 yung labas sa ating EVR. So goods na yan. So ayan, at done naman na tayo mga lods, ano? So hindi na siguro natin patatagalin pa at pahabain. Tapusin na natin yung video natin. At ayan, at thank you sa walang sawang suporta mga lods, ano? At yung mga bago kong subscriber dyan, maraming salamat sa pagdalaw sa aking munting channel. At sa yung mga bumabalik naman sa mga viewers or sa mga suki ko dyan, thank you pa rin. Shoutout sa inyo lahat dyan. At ayan, magandang buhay, bye bye.